Breaking news mga kabayan, Philippine Navy bibili ng mga drone sa Pakistan. Pangalawang breaking news, France, Amerika, Japan at Pilipinas. Magkakaroon ng multi-large deck event sa West Philippine Sea. Pangatlong breaking news, Chinese People's Liberation Army magkakaroon ng multinational drill kasama ang Pakistan. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ang US Forces ay sinasabing magpa-participate sa Exercise Pacific Stellar 2025, isang multi-large deck event na hino-host ng French Navy sa Philippine Sea na magsisimula sa February 8. Kasama sa exercise na ito ang mga barko mula sa Vinson Carrier Strike Group ng US Navy, kasama din ang French Carrier Strike Group at ang Japan Maritime Self-Defense Force. Ang multi-large deck event na ito o MLDE ay idinisenyo upang i-advance ang koordinasyon at kooperasyon sa pagitan ng French, Japanese at US Maritime Forces habang sabay-sabay na nagde-demonstrate ng mga capabilities sa multi-domain operations. At habang nagpo-promote ng shared dedication sa regional stability, ito rin ay nag-highlight sa enduring power projection capability ng US Navy. Ayon kay Rear Admiral Michael Wasje, commander ng Carrier Strike Group 1, pinapayagan kami ng Pacific Stellar 2025 na magsagawa ng seamless integration sa aming mga French at Japanese allies sa isang multi-domain environment. Ang coordinated operations sa pagitan ng USS Carl Vinson, FS Charles de Gaulle at JS Kaga ay nagpapatibay sa ating alliances at sa pagdeter ng ating mga adversaries. Sama-sama naming hinahangad na mapanatili ang isang open and inclusive Indo-Pacific na free para sa lahat ng uri ng coercion. Kami rin ay excited na makasama ang aming mga allies at partners na nagsishare ng same vision. Ang alyansa ng US at France ay nabuo sa isang legacy ng mga shared interest, values at commitment sa freedom and human rights. Ayon naman kay Rear Admiral Jacques Mallard, commander ng French CSG, ito ay isang magandang pagkakataon para sa French Carrier Strike Group na makipagtulungan sa aming mga partners sa Indo-Pacific sa buong panahon ng deployment. Bagamat ang France ay isang resident nation ng Indo-Pacific, sa mahabang panahon, hindi pa nito na-deploy ang Carrier Strike Group nito sa nasabing lugar. Mula noong January 14, ang aircraft carrier na Charles de Gaulle na nakabase sa Toulon na higit sa 6,000 miles mula dito ay naglalayag sa ibang lugar. There is no doubt na ang Pacific Stellar ay aakyat sa isang bagong antas ng interoperability para sa aming three navies at ito ay kumakatawan sa isang challenge na gustong-gusto naming ma-experience kasama ang aming Japanese at US partners. Samantala, sa iba pang mga balita, nag-issue ang Philippine Navy ng Notice of Award sa Makati-based Pakistani-Filipino company na Thunder Defense para sa supply ng mga materyales na may kaugnayan sa pagbili ng vertical takeoff and landing precision strike munitions. Ang project, na mayroong approved budget for contract na 100 million pesos, ay ginawaran sa Thunder Defense para sa approximately $1.71 million. Gayunpaman, ang mga specific materials na ibinibigay ay nananatiling undisclosed. Ni-represent ng Thunder Defense ang iba't ibang brands na kiniklaim nito na nagmula sa Eastern at Southern Europe, gayon din sa Turkey. Kahit na ibinigay ang mga Pakistani connections nito, ang possibility of sourcing mula sa Pakistan ay hindi maaaring maalis. Ang kumpanya ay aktibong nagpo-promote ng mga Pakistani defense system sa Pilipinas na nagle-leverage sa Memorandum of Understanding sa Defense Cooperation na nilagdaan ng dalawang bansa noong Mayo ng 2022. Kamakailan lang, lumabas ang mga ulat na ang Pakistan Ordnance Factories ay nakabuo ng isang VTOL suicide drone na may kakayahang magdala ng 60mm o 80mm mortar round
na may 8-kilometer range at loitering time na 4 to 5 hours. Base sa speculation, ang proyektong ito ay naglalayong bigyan ng Philippine Marine Corps ng isang suicide drone capabilities, isang strategy na napatunayang epektibo para sa Ukrainian at Russian forces sa ongoing Russian and Ukrainian war. Sa iba pang mga balita, isang grupo ng mga barkong pandigma ng Chinese PLA Navy ang sasali sa isang multinational maritime joint exercise sa Pakistan ngayong buwan na may focus sa anti-piracy operations at maritime security cooperation. Ang drill ay mag-i-enhance sa security ng vital sea lanes. Ayon sa Ministry of National Defense ng China sa isang pahayag noong Huwebes, sa imbitasyon ng Pakistani military, isang PLA Navy formation na binubuo ng Baotu at Gaoyuhu ang lalahok sa Aman 2025 Multinational Maritime Joint Exercise sa Pakistan sa early to mid ng February. Sa panahong ito, ang mga participating vessels mula sa iba't ibang bansa ay magsasagawa ng mga pagsasanay na nakafocus sa maritime replenishment, joint anti-piracy operations, search and rescue at air defense na may layuning pahusayin ang kanilang kakayahan na sama-samang mapanatili ang maritime security ayon sa pahayag ng Chinese Defense Ministry. Sinabi ni Zhang Junxie, isang Chinese military expert, na ang pag-deploy ng mga sasakyang pangdagat mula sa Escort Task Force ay nagpakita ng flexibility dahil ang Pakistani waters ay mas malapit sa Gulf of Aden kumpara sa Chinese coast. Ipinakita rin nito na ang Escort Task Force ay may kakayahang magsagawa ng isang hanay ng mga operasyong militar. Pumunta naman tayo sa iba pang mga balita. The Dark Eagle can fly. Ang mga salitang ito ay music to the ears ng sinumang nakapanood sa China na nagyayabang tungkol sa pag-dominate sa hypersonic race. Sa loob ng maraming taon, ang relentless investments and rapid advancements ng Beijing ay nag-iwan sa US na naghahabol. Ang mga opisyal ng US ay hayagang umamin pa nga nito, claiming that China's systems and infrastructure outpace everyone, kasama na ang Russia. Ngunit tapos na ang panahong iyon. Matapos ang maraming taon ng panunood sa Beijing na inaangkin ng lead, ang US ay sumagot ng isang bagay na higit pa sa pakikipag-compete. Pinupuksan nito ang lahat at lahat sa landas nito. Ang Dark Eagle ay hindi lang isang missile. Ito ay patunay na kapag nagpapakita ang Amerika, it shows up swinging. Narito ang lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa impressive weapon na ito na ganap na walang kalaban-laban ng China. Opisyal na kilala bilang Long Range Hypersonic Weapon, LRHW, ang Dark Eagle ay isang surface-to-surface missile system na built for speed, precision, and power. Ang land-based, truck-launched hypersonic marvel na ito ay dinisenyo upang maghatid ng devastating strikes at intermediate ranges, giving the US a clear edge in modern warfare. Ang much-needed edge na ito ay resulta ng isang powerful collaboration between the US Army and Navy. Ang bawat isa sa mga sangay na ito ay nag-ambag ng kanilang unique expertise to create this game-changing weapon. Maaaring tawagin ito ng Navy sa ibang pangalan, ang Conventional Prompt Strike System. Ngunit ang essence ng missiles ay nananatiling pareho. Ang missiles na ito ay gumagawa rin ng pangalan para sa sarili nito bilang the missile to beat. Ang pakikipagtulungan sa pagitan ng Army at Navy ay nagsimula noong 2018 nang ang huli ay binigyan ng tungkulin na manguna sa design ng Common Hypersonic Glide Body na may significant input mula sa Rapid Capabilities and Critical Technologies Office ng UNA. Ang joint effort na ito ay naging mahalaga sa pagsulong ng teknolohiya ng hypersonic. Si Vice Admiral Johnny Wolf Jr. ng Strategic Systems Program ng Navy ay hindi na kailangang magpaliwanag pa na tinawag ang collaboration bilang isang demonstration kung paano maaaring magtulungan ang dalawang branch upang bumuo ng isang transformational weapon system. At ang resulta ng collaboration na ito, isang missile na designed para sa parehong land at sea platform. Habang naghahanda ang Army na i-deploy ang Dark Eagle, isinasama ng Navy ang sariling version nito sa mga surface at subsurface platform.
na tinitiyak na mararamdaman ang abot ng US military from far and wide. Kaya ano ang naisip ng mga brilliant minds mula sa dalawang branch na ito? Isang disenyo na patunay ng cutting-edge engineering, syempre. Pinag-combine ng Dark Eagle ang pinakamahusay sa parehong advanced propulsion at hypersonic glide technology. Sa core nito, ang missile ay binubuo ng isang malaking rocket booster na nagdadala ng Unpowered Common Hypersonic Glide Body, CHGB, sa nose nito. Kapag itinulak ng booster ang missile sa incredible speeds and altitudes, pinalalayan nito ang CHGB na pagkatapos ay magaglide patungo sa target nito sa hypersonic speed, leaving anything in its path vulnerable to its kinetic energy warhead. Ang design na ito ay gumuhit mula sa mga dekada ng innovation. Ang CHGB ay talagang batay sa mga naunang proyekto tulad ng Alternate Re-entry System ng Army na nasubok noong unang bahagi ng 2010. Ang teknolohiyang ito ay nagmula sa Sandia Winged Energetic Re-entry Vehicle Experiment mula noong 1980s. Sa Dynetics na responsable sa pagbuo ng glide vehicle at Lockheed Martin na binigyan ng tungkulin na bumuo ng booster at hawakan ang missile assembly, ang Dark Eagle ay kumakatawan sa culmination of years of research and collaboration from some of the most trusted names in defense technology. At iyon ang nagpapaspecial dito at nagpapatayo nito sa hypersonic world. Ang layunin ng US ay hindi upang maglabas ng isang hypersonic weapon pagkatapos ng isa pa sa ilang desperate scramble. Rather than rushing and flooding the market with unreliable and incomplete systems, naglaan ng oras ang US upang lumikha ng Dark Eagle at ipinapakita ito ng specifications nito. Ang boost glide technology ng Dark Eagle ay nagbibigay daan dito upang maabot ang unimaginable speeds. Ang bilis na pinag-uusapan ay hanggang sa Mach 17. Iyon ay 17 times the speed of sound or 12,940 miles per hour. Sa bilis na ito, hindi lang sinisira ng Dark Eagle ang sound barrier na nagiiwan ng anumang pag-attempt at defense in the dust, kung saan makikita ang anumang Chinese asset na target ng missile na ito. Ngunit ang speed ay hindi lamang ang impressive tungkol sa Dark Eagle. Sa isang operational range na higit sa 1,724 miles, ang Dark Eagle ay may longest reach of any land-based strike system in the US inventory. Ang range na ito ay nangangahulugan na ang Dark Eagle ay maaring mag-strike ng mga high-value, time-critical target mula sa malayo na may unparalleled precision. Kung ito ay isang heavily fortified military installation or a critical command center, ang warhead ng Dark Eagle ay maghahatid ng isang devastating blow exactly where it's needed. Gayunpaman, ang talagang nagpapakilala sa Dark Eagle ay ang maneuverability at survivability nito. Ang hypersonic glide body nito ay maaaring umiwas kahit sa pinaka-advanced na air defenses na tinitiyak na maaari itong maabot ang mga target nito sa pinaka-contested environments. Kasama dito ang kahit anti-access area denial o A2AD zone kung saan ang mga traditional strike capabilities ay madalas na nagiging walang silbi. Ang katotohanan na ang Dark Eagle ay maaaring tumagos sa mga A2AD zone ay may immense importance dahil patuloy na pinahuhusay ng China ang mga kakayahan nito sa anti-access area denial. Sa ngayon, ang mga capabilities na ito ay nagbago ng malaki sa balance of power in the Indo-Pacific. Salamat sa isang web ng mga advanced na anti-ship ballistic missile, anti-ship cruise missile, surface-to-air missile, at isang matibay na fleet ng mga submarines and fighter jets, ang China ay nagdisenyo ng isang mighty defense network intended to keep foreign military forces sa bay, lalo na ang US. At iyon ang pangunahing layunin ng mga A2AD system ng China upang maiwasan o kahit papaano ay mahirapan ang anumang foreign intervention sa mga key regions like the Taiwan Strait sa pamamagitan ng pagtanggi sa mga kalaban ng ability to operate freely in these contested zones. Ngunit hindi maikakaila ito pagdating sa Dark Eagle. Ang bilis at maneuverability nito ay nagbibigay daan dito upang maungusan
at makaiwas sa mga sopistikadong missile defense system na nakapaloob sa A2AD strategy ng China, tulad ng S-400 missile system o ang DF-21D anti-ship ballistic missile. At iyon ang eksaktong layunin ng Dark Eagle upang matiyak na walang makakapigil sa US. Sa pagmamadali ng China na maglagay ng mga hypersonic weapon, kinilala ng US ang need to stay ahead sa rapidly evolving arms race. Isang napakamapanganib na karera sa ganun. Para sa US, ang pag-unlad ng Dark Eagle at iba pang hypersonic weapon ay naging isang bagay ng national security and strategic advantage. Iyon ang dahilan kung bakit nagsaya ang buong bansa nang maipahayag na ang Dark Eagle ay nakumpleto ang isang matagumpay na end-to-end flight test noong December 12, 2024. Ang monumental na pagsubok na ito ay nagpakita ng missile's extraordinary capabilities, hindi lamang in terms of its raw speed, but also its precision, maneuverability, and ability to navigate hostile environments. Ang test ay ang culmination of years of rigorous research and development at minarkahan nito ang isang major step towards securing a technological advantage for the US military sa isang lalong contested global landscape. Ngunit bago tuklasin ang test na ito ng mas detalyado, mahalagang tandaan na ito ay isa lamang sa isang series of increasingly successful milestones. Bawat isa ay nagtutulak sa missiles na mas malapit sa operational status. Ang paglalakbay ay nagsimula noong October 2017 nang maganap ang unang testing ng Dark Eagle, ang missile na dinisenyo upang magkasya sa launch tube ng isang Ohio-class ballistic missile submarine ay pinaputok mula sa Hawaii at lumipad ng higit sa 2,000 nautical miles patungo sa Marshall Islands sa hypersonic speed. Ang initial flight ay isang significant proof ng concept na nagpapakita na ang isang missile ay maaaring mag-travel at extreme speeds while maintaining accuracy over such a vast distance. Ang resulta ay promising at alam ng development team na nasa tamang landas sila. Ngunit alam din nila na kakailanganin ang mas maraming test upang ayusin ang technology. Fast forward to March 2020 nang sumailalim ang CHGB, isang pangunahing bahagi ng Dark Eagle system, sa isa pang round ng test. Sa panahong ito, ang mga subsystem ng LRHW system ay nasubok bilang bahagi ng Project Convergence 2022, isang critical testing program aimed at advancing the Army's capability. Ang mga test na ito ay focused on refining the missile's components at tinitiyak na maaari silang gumana ng magkasama, setting the stage for future end-to-end tests. Ang yugtong ito ay mahalaga para sa pagpapakita if how the missile would perform in real-world operational conditions. Pagkatapos ay dumating ang June 28, 2024, isa pang mahalagang sandali sa pag-unlad ng Dark Eagle. Sa araw na ito, inihayag ng US Department of Defense ang matagumpay na pagkumpleto ng isang end-to-end test ng LRHW all-up round ng US Army o AUR missile at ang conventional prompt strike missile ng US Navy. Inilunsad mula sa Pacific Missile Range Facility sa Kauai, Hawaii. Ang missile ay tumama sa target nito ng higit sa 2,000 miles away in the Marshall Islands. Ang matagumpay na flight na ito ay isang malinaw na demonstrasyon ng missile's capability to operate at hypersonic speeds over great distances at nakumpirma na ang technology ay mabilis na umuunlad. Sa test na ito, ang sistema ay nagsisimulang patunayan ang worth nito hindi lamang sa papel, kundi pati na rin sa practice. Ngunit ang second successful flight noong December 2024 ang talagang nakakuha ng atensyon ng lahat. Ang test na ito na isinagawa sa Cape Canaveral Space Force Station sa Florida ay monumental sa maraming kadahilanan. Una, minarkahan nito ang unang live fire event ng missile gamit ang isang ground-based launcher at isang battery operations center, isang pangunahing hakbang sa pagpapakita ng operational readiness ng Dark Eagle. Ang missile ay lumipad sa hypersonic speed, more than 5 times the speed of sound, at matagumpay na tumama sa isang target over long distances.
Bilang resulta, pinatunayan ng test na ito na ang buong missile system ay gumagana ayon sa inaasahan, hindi lamang ang mga individual na bahagi. Mabilis na pinuri ng Pentagon ang test bilang isang major milestone na nagpapahiwatig na ang sandata ay papalapit na sa pagiging handa sa labanan. Ang Secretary of the Test ay nagtatayo sa ilang mga flight test at nagpapakita na maaari nating ilagay ang capability na ito sa mga kamay ng warfighter. Binigyang diin niya na ang matagumpay na flight ay nagpakita ng potensyal ng missile na isama sa arsenal ng Army. Si Secretary of the Navy Carlos Del Toro ay nagpahayag din ng malakas na suporta na binibigyang diin na ang test ay isang crucial step toward integrating the hypersonic missile into both Navy surface and subsurface ships. Ngunit habang ang test na ito ay isang significant leap forward, it's not the end of the road. Ang US military ay tumitingin na sa next phases of development. Ang Pentagon ay naghahanda para sa tinatawag na Hypersonics 2.0 at 3.0, isang ambitious plan to refine and expand the capabilities of hypersonic weapons. Ang mga phases na ito ay hindi lamang magpo-focus sa mga sandata mismo, kundi pati na rin kung paano sila isasama sa mas broader military strategy. Particularly applies sa kung paano ang mga sandatang ito ay umaangkop sa tinatawag na kill web. Ang kill web ay isang multi-layered na diskarte sa digmaan kung saan ang iba't ibang mga assets from land, sea, air, space, and cyberspace ay nagtutulungan upang lumikha ng isang interconnected system of attack. Tulad ng nabanggit ni Vice Chairman of the Joint Chiefs of Staff, Admiral Christopher Grady, ang mga hypersonic weapon ay hindi lamang makakatulong sa US na atakehin ang mga target ng kalaban, kundi pati na rin ipagtanggol laban sa mga hypersonic weapon mula sa ibang mga bansa. Ang dual capability na ito ay mahalaga dahil patuloy na itinutulak ng China ang sarili nitong hypersonic missile program. In terms of specific milestones, ang unang LRHW battery na naglalaman ng 8 missiles ay na-deploy noong 2023. Ang deployment na ito ay isang critical na hakbang patungo sa buong operational capability para sa US Army na may inaasahang timeline na 1 hanggang 2 taon para makamit ang full readiness. Sa sandaling maging operational, ang LRHW ay ilalagay sa Germany upang kontrahin ang mga advanced threats, kabilang ang Oreshnik hypersonic complex ng Russia dahil ang mga tension sa Europe ay nananatiling mataas. Ang Navy din ay naghahanda upang isama ang mga capabilities ng hypersonic sa fleet nito. Plano ng Navy na i-deploy ang mga missiles sa mga Zumwalt-class destroyer nito sa 2025. Ang hakbang na ito ay lubos na mapapahusay ang services ability na atakehin ang mga target sa long range in an increasingly competitive global landscape. Plano din ng Navy na i-deploy ang sandata sa mga Block VV Virginia-class submarine nito sa 2029 na nagbibigay ng isang stealthy undersea launch option para sa mga hypersonic weapon. Nangangahulugan ito na ang China at iba pang mga kalaban ng US ay hindi magiging ligtas kahit saan, not in the air, not on the ground, not in the sea. Siyempre, hindi lang uupo ang China at maghihintay. Ang bansa ay nagpapatuloy na nagpapaunlad ng mga kakayahan nito sa missile defense at air defense ng mabilis. Ang debut ng Dark Eagle ay magtutulak lamang sa China na palakasin pa ang mga efforts nito. Isinasaalang-alang ito, tingnan natin kung ano ang kinakaharap ng Dark Eagle sa kasalukuyan. Ang China ay gumugol ng mga taon sa pagbuo ng isang range of technologies na nag-aimed na mapahusay ang ability nitong ipagtanggol ang sarili against missiles, lalo na sa harap ng mga nakikitang banta mula sa US, Russia at lalong lumalakas na India. Ang Beijing ay may ilang mga defense systems in place or under development, including ground-based mid-course interceptors like the Dongning 3, DN-3, and the HQ-19 na designed upang i-intercept ang mga ballistic missile sa kanilang mid-course at terminal stages. Ang DN-3 isang hit-to-kill interceptor at ang HQ-19 na nagmula sa HQ-9
ay madalas na inihahambing sa mga sistema ng US tulad ng Standard Missile-3 at THAAD. Ang pag-unlad ng China sa Ballistic Missile Defense, BMD, ay malakas na naiimpluwensyahan ng pagnanais nitong protektahan ang political leadership, nuclear forces, and key infrastructure from preemptive attacks. Ang bansa ay gumawa ng significant progress in developing anti-satellite weapons na nagbabahagi ng technologies with BMD systems. Ang parehong mga sistemang ito ay bahagi ng isang multi-layered defense strategy na naglalayong kontrahin ang mga papasok na ballistic missile. Ngunit mahihirapan silang hawakan ang mga hypersonic threat tulad ng Dark Eagle. Ang Dark Eagle ay nag-ooperate at speeds far beyond the capabilities of China's missile defense technologies. Ngunit mas mahalaga, ang missile na ito ay maaaring mag-perform na unpredictable maneuvers mid-flight na ginagawang napakahirap na matrack at ma-intercept gamit ang mga traditional ballistic missile defenses and air defense systems. Ang China's current defense systems ay hindi kayang harapin ang isang missile na sumusunod sa isang unpredictable trajectory. Maaaring kaya nila against slower at mas predictable threats. Gayunpaman, wala lang silang speed, agility, or precision na needed para effective na ma-target at ma-intercept ang hypersonic missile. Pero paano naman ang mga air defense system ng China? Sa panig ng air defense, ang China ay nag-invest din ng malaki sa mga advanced systems tulad ng HQ-9 at ang S-400 upang ipagtanggol laban sa isang wide variety of threats. Kasama dito ang mga missiles, aircraft, and drones. Ang HQ-9 na na-deploy sa mga contested regions like the South China Sea and the S-400, isang Russian system, ay may capability to intercept shorter-range ballistic missiles as well as cruise missiles. Gayunpaman, ang mga sistemang ito ay pangunahing dinisenyo upang kontrahin ang mga traditional air and missile threats, not high-speed, maneuvering hypersonic missiles like the Dark Eagle. Ang kakulangan ng China sa isang matatag na early warning sensor network ay isa pang significant gap in its air defense architecture, habang ang bansa ay gumawa ng mga hakbang sa pagbuo ng mga satellite for missile detection. Ito ay nahuhuli pa rin sa US in terms of sensor technology. Ang radar at satellite infrastructure na kailangan upang makita at subaybayan ang mga hypersonic missile sa real time ay nasa simula pa lamang nito. Ito ay naglalagay sa China sa isang significant disadvantage pagdating sa pagtatanggol against advanced threats like the Dark Eagle. Gayunpaman, ang China ay nagpapatuloy sa pag-unlad ng mga sistema tulad ng HQ-26, isang naval missile defense interceptor. Sinusuri rin nito ang mga paraan upang isama ang mas advanced na mga sensor at radar sa mga existing systems nito. Gayunpaman, ang karamihan sa teknolohiyang ito ay still in the testing and development phase, at ang pagiging epektibo nito laban sa mga hypersonic threat ay hindi pa napatunayan. Sa madaling salita, wala sa mga China's existing defense systems ang well-suited upang hawakan ang mga unique characteristics na dinadala ng Dark Eagle. Ang speed, maneuverability, and unpredictability ng system na ito ay naglalagay nito sa beyond the capabilities of China's entire missile defense infrastructure. Bilang resulta, kung gagamitin ng US ang Dark Eagle laban sa China, magkakaroon ng little to no chance of interception or effective countermeasures. Ang Dark Eagle ay tatama sa anumang target sa loob ng ilang minuto, rendering China's defense systems obsolete before they even had a chance to react. At ang mga target na ito, maging ang mga military aircraft, radar systems, or key infrastructure, ay mare-reduce sa alikabok ng halos instantaneously. Ngunit yun lang kung paano magpe-perform ang Dark Eagle laban sa China. Paano naman ang ibang mga bansa na may hypersonic capabilities? Tulad ng marahil ay guess mo, mula sa lahat ng mga nabanggit sa video na ito, ang Russia ay isa pang major contender in the hypersonic race. Nang matagumpay na masubok ang Dark Eagle sa pangalawang pagkakataon noong 2024, naglunsad si Vladimir Putin ng Russia ng isang buong kampanya upang ipakita ang sariling hypersonic missile ng Russia,
ang Oreshnik. Ngayon ay mahirap palampasin ang confidence ni Putin sa missile na ito dahil halos sumisigaw siya mula sa mga rooftops about how amazing it is. Ayon sa kanya, ang missile na ito na tumatama sa bilis ng Mach 10 ay maaaring gawing completely useless ang anumang countermeasure. Naglakas loob pa si Putin na isuggest na ang Oreshnik ay maaaring gawing obsolete ang mga nuclear weapon na ipinagmamalaki na ito ay halos untouchable by modern air defenses. Gayunpaman, habang ang Oreshnik ay iniulat na nagbo-boast ng impressive speed and power, hindi ito match sa Dark Eagle in terms of versatility. Bagamat hindi pa rin malinaw kung ang Dark Eagle ay nuclear capable like the Oreshnik, hindi ito ginagawang mas lethal. Ang focus nito sa sheer precision and speed ay ginagawa itong isang devastating weapon on its own, kahit na ito ay may non-nuclear status. Dagdag pa, ang US ay may clear edge pagdating sa pagsasama ng mga sandatang ito sa isang full-spectrum military strategy na nagpapahintulot sa Dark Eagle na iwanan ang Oreshnik sa alikabok. Pagdating sa mga missile defenses, ang Russia ay naglalabas ng dalawang notable systems, ang S-400 at ang S-500. Napag-usapan na natin ang incompetence ng S-400 na kontrahin ang Dark Eagle, pero paano naman ang mas advanced na katapat nito? Well, sa papel, ang S-500 ay may kakayahang harangan ang mga hypersonic weapon. Ngunit maging totoo tayo, ang mga Russian systems ay palaging mukhang maganda sa papel. Ngunit pagdating sa aktwal na pagsubok sa labanan, sila ay nahuhuli. Ang totoo ay, in practice, ang S-500 ay still unproven. Marahil ay maaari itong iakma upang i-intercept ang mga hypersonic missiles. Ngunit ang paghawak sa isang sophisticated, high-speed weapon tulad ng Dark Eagle ay isang ganap na ibang beast. In contrast, ang US ay mas advanced sa hypersonic defense at missile defense overall. Ang Ground-Based Mid-Course Defense GMD system, Aegis BMD, at isang mas mature na space-based tracking infrastructure ay naglalagay sa US na mas mauna sa China at Russia in terms of missile defense coverage as well. Pinapanatili rin ng US ang mga sea-based missile defense system na nagpapahusay sa kakayahan nitong matrack at ma-intercept ang mga threats. Mas mahalaga, may mga ongoing efforts upang bumuo ng mga defenses against weapons that travel at speeds surpassing Mach 5. Sa madaling salita, US isn't just looking to maintain its lead. Aktibo itong nagtatrabaho upang palawakin ang edge nito both in offense and defense. Pero saan mo nakikita ang hypersonic race na ito na pupunta sa susunod? Magagawa ba ng China o Russia na bumuo ng epektibong mga depensa laban sa Dark Eagle? O sasaksi ba tayo sa pagsikat ng isang new era where the US military once again holds the upper hand? Ipaalam sa amin ang iyong mga saloobin sa comment section. Muli, salamat sa panonood.